Pagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po tayong lahat. Napakabuti at napakadakila po ng ating Ama. Ang walang hanggang papuri at pasasalamat po ay ating ibinabalik sa Kanya. Sa muli kalooban niya po na tayong mga anak niya ay anyayahan, tumugon sa kanyang panawagan at matipon sa kanyang dambanang banal. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Habang ang mga kapatid po nating ilan ay humahanap pa po ng mga upuan, matanong ko lamang po, sino po yung mga baguhan pa lang po, yung ngayon pa lang po nakatungo sa lugar na ito? Kayo po, taga saan po kayo? Tatalon, Quezon City. Purihin ang Ama. Sino pa po yung baguhan yung ngayon pa lang po nakatuntong sa dambanang ito? Kayo po, taga saan po? Taga Tangos. So meron pa po bang baguhan? Wala na po. Yung mga luma na po. Marami na po, no po. Sa mga baguhan pa lang po, maligayang pagdating po sa dambana ng ating Panginoon, kung saan po ang kanyang banal na espiritu sa katauhan po ng minamahal na Apo Conching ay patuloy pong nagpapadama ng pagmamahal, patuloy pong nagpapasilay ng kahiwagaan, at patuloy pong nagbibigay ng mga banal na aral na siya pong magbibigay kaliwanagan sa ating mga puso at kalooban. Amen po ba? Masaya po ba ang bawat isa? At sa oras po na ito, ang tema po na ating pagsasalu-saluhan ay ang salitang panalangin. Pakiulit nyo nga po, panalangin. Sino pa po ba dito yung hindi sanay manalangin? Taas nga po ang kamay. Meron po kayang taong hindi sanay manalangin? Sino naman po yung dito na sa tuwina ay nananalangin? Taas ang kamay. So, marami po sa atin sa tuwina ay nananalangin. Ang tanong po, ano po kaya yung mga nilalaman ng ating mga panalangin? Puro po ba, Panginoon, bigyan niyo po ako ng ganito, bigyan niyo po ako ng ganon, bigyan niyo po siya ng ganito, bigyan niyo po ang pamilya ko ng ganito. Mga kapatid, ang tema po natin ay panalangin. Ito po ay kalooban ng Ama upang sambitin po sa bawat isa na ang panalangin po ay isang napakahalagang sandata ng bawat isa. Amen po ba? At ang panalangin po dapat po ay binubuo ng una po, ng papuri at pasasalamat. Pag po ikaw ay nanalangin sa ating Ama, dapat po ang unang bubukas sa bibig mo o daratal sa isip mo ay magpupuri ka muna at magpapasalamat. Pagkatapos mo pong magpuri at magpasalamat, ay hihingi ka po ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. At pinakahuli po ay ang ating mga kahilingan. Kaya ano po yung una? Papuri at pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ating mga kahilingan. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Ang panalangin daw po ay ang pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos at ng Diyos sa tao. Ibig sabihin po, kapag tayo po ay nananalangin sa ating Panginoon, tayo ay nakikipag-ugnayan sa Kanya at siya ay nakikipag-ugnayan sa atin. Amen po ba? Paano po nating masasabing nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos hindi tayo nananalangin? Kaya po, mga kapatid, sa ating pong pagninilay, marami na po ba kayong kahilingan o panalangin na binigyan ng katuparan ng ating Panginoon? Ito po ngayon ang ating pagsasalu-saluhan. Ang mga panalangin na binigyan ng katuparan ng Diyos na butihin. At upang pasimulan po ang ating bahaginan, isang kapatid ko pong alagad ang aking tatawagin sa harapan upang iulat na tuwiran kung anong mga panalangin ang nabigyang katugunan sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang mga pamilyang minamahal. Mga kapatid at mga magulang, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa pagbabahagi ng alagad na kapatid na Rose Garcia.
Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon. Unang-una ay nagkaroon po ako ng pagkakataon na makadalo ngayong araw na ito at nabigyan pa rin ng pagkakataon na maibahagi sa inyo paano nga ba tinugon ng Panginoon ang aking mga panalangin. Sadya po na naging mabigat ang papel na binigay sa akin ng Panginoon sa aking buhay. Pero naramdaman ko po ang kagaanan sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng aking taos-pusong pakikipag-usap sa Kanya. Maaari po na naramdaman ko ang bigat ng ibinigay sa aking pagsubok nung ang mga anak ko ay nag-aaral at biglang dumating yung pagsubok na yon sa kalagitnaan ng kanilang pag-aaral. Subalit, napakabuti ng Panginoon sapagkat hindi niya ako binigo. Nakatapos ang aking mga anak ng pag-aaral at nung kinakailangan na nung bunso kong anak na kumuha ng board exam sa kanyang kurso, nanikluhod po kami sa kanya. Isinama ko po rito yung anak ko at dito po sa gitnang ito, 3 sila o 4 na magkakaibigan na binasbasan ng ating mahal na Apo Kunching. Sila ay nabigla sapagkat sa kanilang 4 na magkakaibigan, isa po yung wala. Ang sabi po ng mahal na Apo. Nung po kasi ang kaganapan noon ay pipila po dito at isa-isang binibigyan ng candy. Ang sabi po sa kanilang 3 na nakahilera dyan, ito ay sa iyo, sa iyo, sa iyo. Ito ibigay niyo rin sa isa niyo pang kaibigan. Gulat na gulat sila kasi 4 nga po sila pero hindi kasama yung isa. Kaya ipinarating nila yung magandang mensahe na yun ng mahal na Apo dun sa isa pa nilang kaibigan. Sa pananalangin namin, hindi binigo ng Panginoon sapagkat maluwalhati po siyang nakapasa sa Nursing Board of Exam. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi puro natapos ang aming pananalangin. Nakatapos man siya, pero kinakailangan po niyang mag-apply ng trabaho. At ganun din po ang aming ginawa. Sa lahat ng aming desisyon, sa lahat ng aming mga gawain, pananalangin muna ang inuuna namin. Habang kami po ay pupunta doon sa kanyang pag-a-applyan, ganap na pong 4:00 ng hapon nang kami makarating. Kahit ang sabi po noong supervisor doon sa lugar na iyon, sabi niya, ma'am, hindi ko na ho kayo mabibigyan ng application form kasi cut off na ho. Sabi ko, sir, sige na po kasi malayo pa po yung pinanggalingan namin. Pabiro ko pong sinabi, kumbaga po talagang kabang-kaba kaming magnanay, pabiro ko pong sinabi ro sa supervisor, sir, sige na po at pag nakapasa siya, pasasalubungan namin kayo ng chicharon, langgonisa, kung ano-ano na po yung sinabi ko para lang po bigyan kami ng application form. Sa pakiusap ko po, pinagbigyan naman kami. Eksaktong 4:15 po nung siya ay kumukuha na ng exam, ako po ay naiwan sa labas at ang sabi ko po ay, Panginoon, batid po ninyo na wala naman kaming kinapitan kung hindi kayo. Kaya po sa pagkakataong ito, huwag sana kayong magsawa sa amin na sa tuwin ay lumalapit sa'yo. 4:45 po nang sila'y palabasin at ang sabi po sa akin ng anak ko, Mami, napakahirap. Mukhang hindi ko ipapasa. Sabi ko, okay lang yan. Basta ang importante, nakarating tayo dito, nag-try tayo. Nung kami po ay nasa biyahe, nasa NLEX, may nag-text po na ang sabi po niya, hello, Miss Rian, I'm Roxanne from HR Department. Sabi pong ganon. Pinagre-report po siya kinabukasan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa mga ganong pagkakataon po, sabi ko, talagang napakabuti ng Panginoon. Hindi siya nagsasawa na makinig at magbigay sa ating mga panalangin. Yun po ay isa lamang sa napakaraming ipinagkaloob niya sa amin. Sa ngayon po, kami ay mayroong pinagdaanan. Ang aming pamilya, ang aking anak ay may pinagdaanan. Noon po ang
paniwala ko kapag nakakakita ko ng mga alagad dyan, ang paniwala ko po, kapag ikaw ay alagad na, parang napakalapit mo na sa Panginoon. Para bang, kumbaga, sa stage ng buhay natin, yung chapter ng buhay natin, para nakagraduate na tayo dun sa mabibigat na pagsubok. Yun po ang nasa isip ko nung araw. Pero hindi po pala. Kung hindi, pag dumating sa iyo yung pagsubok na yon, ituturo sa iyo ng Panginoon kung paano mo siya malalampasan, kung paano niya pagagaanin. Dumaan po kami sa mabigat na pagsubok, pero dahil po sa walang sawang pananalangin at sa walang sawang pagbibigay ng ating Panginoon sa ating mga panalangin, maluwalhati po naming nalampasan. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Kung pinakinggan niyo pong mataman ang kanyang pagbabahagi, ang mga kahilingan po na nais nilang makamtan ay dinaan po nila sa puspusang panalangin at panambitan. At sa pamamagitan po ng panalangin na may katapatan, pananalig at pananampalatayang matibay, ang panalangin po ay nagkaroon ng katugunan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung minsan po, mga minamahal na kapatid, mayroon po tayong mga panalangin na siguro po nag-iisip tayo, katagal ko na itong pinapanalangin, bakit hindi ko pa nakakamit? Bakit hindi ko pa nakakamtan? Mga kapatid, suriin po natin yung ating sarili. Baka naman po, dumadasal ka lang sa iyong uso, subalit hindi nagmumula sa iyong puso. Baka nananalangin ka lang, subalit ang nakakarinig ay hangin lamang. Dahil wala kang katapatan at wala kang pananampalatayang matibay. Ang panalangin po upang iyong makamtan at magkaroon ng katugunan, kailangan po ang pagpapakumbaba, pagiging tapat na may kalakip na gawa at pananampalatayang matibay sa Diyos na dakila. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at lagi pong inuulat to sa dakong ito, ang ating pong panalangin ay tinutugon ng Diyos at sinasagot ng Diyos sa 3 po na kasagutan. Una po, kapag tayo po ay nanalangin, ang sagot po kagad ng Diyos, eto na, ora mismo. Pagkatapos mong manalangin sa Kanya, ibibigay na niya kagad ang kasagutan sa iyong panalangin. Pangalawa po, kung minsan po tayo po humihiling sa ating Panginoon, ang nagiging sagot po niya ay maghintay ka muna. Sandali lang anak, maghintay ka. Baka po may kulang pa. At baka inuuna pa niya yung masigit na dapat para sa iyo bilang anak niya. At ang pangatlo niya pong sagot sa iyong kahilingan, maaari niya pong sambitin, anak, hindi ko bibigay. Dahil baka kapag binigay ko, ito'y di makamarapat at di makapagdulot ng dapat sa buhay mo. Amen po ba? Ano pong mga kahilingan niyo? Halimbawa po, inihiling mo, tumama ka sa loto. Nakita ng Diyos, pag tumama ka sa loto, malulukarit ka, bibigay ba niya? Hindi po. Ang ating Diyos ay nagbibigay ng mga kahilingan sa panalangin kapag alam niyang ito ay makabubuti para sa kanyang anak. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon po, ang ikalawa pong magbabahagi ay ang isa nating kapatid na Caps, kung papaano nga pong ang Diyos ay tinugon ang kanyang mga panalangin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid ko pong si Caps Goido. Ama, maraming salamat po. Matagal na po ako naghahangad na tumayo sa harapan upang magpatotoo sa kahiwagaan mo. Salamat po, Ama, at ngayon nagkaroon ng katugunan ng aking dalangin na aking maihayag ang iyong kadakila at kahiwagaan sa mga anak mong nagtitiwala sa iyo. Subalit, Ama, hindi ko po kayang gawin ito kung hindi mo ko gagabayan ng banal mong Espiritu. Ikaw po ang manguna, Ama, pagharian mo po ako. Ikaw po ang magdatal ng mga salitang aking bibitiwan sa harapan ng aking mga kapatid. Upang maisagawa ko po ito, Ama, kailangan ko ang iyong patnubay. Amen.
Magandang umaga po mga kapatid. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid na facilitator, pananalangin. Karutuhanan po mga kapatid na kapag tayo nananalangin, kung tayo makatotohanan, kung taos sa puso ang ating dalangin, kung tayo walang basura sa ating puso't isipan, diringgin po ng Ama ang ating mga dalangin. Bago ko po ituloy na ihayag ang aking ibabahagi sa inyo mga kapatid, nais kong ang aking ibabahagi sa inyo na tungkol sa kahiwagaan ng Diyos ay dadaan ko sa isang awitin. Dito po sa awiting ito nakapaloob ang kahiwagaan ng Diyos. Dito po sa awiting ito makikilala natin kung ano at kung gaano kahiwaga at kadakila ang Diyos sa mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Ang awitin pong ito mga kapatid, himig ng awiting Pipit Puso. Sapagkat ang awiting Pipit Puso mga kapatid, nung nabubuhay ang aking kabiyak, siya po ang aming team song, ang awiting Pipit Puso. Kaya dito ko po kinuha ang himig ng aking aawit na yahandog ngayon sa awitin na himig ng Pipit Puso. Pagkatapos ng awit ko, meron po generation na lagyan mo ng background na. Ipagpamanhin po ninyo mga kapatid sa aking pag-awit, ako po'y tataligod sa inyo. Sapagkat ang aking aawitin ay may pahalo pagsusumamo at pangungumpisal sa dakilang Ama. Panginoon, nais ko pong muling ikumpisal ang buhay kong madilim ang aking nakaraan. Nais ko po patawad mo ay makamtan ng buhay kong naging tupang ligaw. Nais kong iyong ipadama ang ligaya ng buhay tulad ng kabiyak na pinagpalang tunay. Nais ko po, Ama, sa piling mo ay humimlay kasama ng iyong kinalugdan. Panginoong kong Jesucristo, tunay na kay dakila mo sa buhay ni Dimas na nagnanalig sa'yo. At ang wika niya'y alalahanin mo ako, tugon mo ay
Mga minamahal na mga kapatid, marahil narinig nyo ang tinuran ko tungkol sa aking kabiyak ng puso. Sa loob ng 8 taon, nang siya'y lumagi sa dakong banal na dambanang ito, wala po siyang ginawa, kundi manalangin. Manalangin sa Ama, magsumamo, humingi ng kagalingan sa kanyang karamdaman. Subalit, sa 8 taon niyang inilagay rito, buong kababayan niya at buong puso niyang inihandog sa Ama ang kanyang buhay, na kung hindi na siya bibigyan ng kagalingan, inyalay niya ang kanyang buhay. Na kung maaari, sabi niya, Ama, nais kong ang buhay ko'y kunin mo na. Kundi rin lamang ako makapagpapatuloy ng paglilingkod sa iyo. Kuhanin mo na ang aking buhay upang makapiling na kita, Ama. Kung kaya't sa pamamagitan po ng kanyang panalangin, nagkaroon ng magandang bunga ang kanyang pananalangin sa Ama. Sa makailang beses kong magpabendisyon sa mga taong ginagamit ng Espiritong Banal, tinuran sa akin na huwag na akong mag-alala. Babiin ko na sa aking puso't alaala ang pag-aalala sa Kanya, sapagkat nasa piling na siya ng dakilang Ama ang kanyang kaluluwa. Nais kong iyong ipadama ang ligaya ng buhay, tulad ng kabiyak na pinagpalang tunay. Nais ko po, Ama, sa piling mo ay humimlay, masa-masa iyong kinalugdan. Mga minamahal, tungkol po naman sa aking tinuran sa buhay ni Dimas, na sinasabi kong naging mapalad sa lahat ng magnanakaw. Si Dimas na minsan lamang nagsisi. Si Dimas na minsan lamang nakaharap ang Panginoon. Si Dimas noon lamang nakaharap at nagtiwala at nanalig sa Panginoon. Sa mga oras ding iyon, nakamit niya ang kapatawaran ng ating Panginoong Jesus. Sa kanyang buhay na isang pusakal na magnanakaw, nagsisi siya, nanalangin siya sa Panginoon, at nanalig siya na sinabi niya, Panginoon, kung dumating ang araw ikaw'y naghahari ka na, alalahanin mo ako. Ang tugon ng Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Panginoon kong Jesucristo, tunay na kay dakila mo sa buhay ni Dimas, nananalig sa'yo, at ang wika niya'y alalahanin mo ako, tugon mo ay ipagsasama mo. Thank you. Salamat po.
Maraming salamat po, mahal na kapatid. Sa lahat po ng mga nagsuri sa kanya pong pagbabahagi, ang ginampanan niya po ay ang paghahandog po ng panalangin sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating mahal na kapatid. Tunay nga po na ang bawat isa pong tumatanggap at nagtitiwalang ganap sa ating Panginoon sa maiksi na panalangin, kung tapat ang iyong kalooban, mararamdaman mo ang paghahari ng Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi niya po, si Dimas, isang maikling panalangin ang inusal sa ating Panginoon. Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa langit na. Dahil tapat ang kanyang puso sa inusal na panalangin niya, naramdaman niya po ang katugunan at siya nga po ang mapalad na dinala ng Diyos sa kanyang kaharian. Amen po ba? Minsan po, sasabihin po natin, napakatagal ko nang nananalangin. Minsan po hawak natin yung rosaryo, nakakatulugan mo na. Sa sobrang tagal ng pagdarasal mo, ano-ano na yung pumapasok sa isip mo. Hindi mo ganap mararamdaman ng Diyos. Mga kapatid, sa dako pong ito, ang tinuturo po ng banal na Espiritu sa katauhan po ng mahal na Apo Conching, karampot, katamtaman, o mahaba man ang iyong panalangin, ang mahalaga, tapat ang iyong damdamin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon po, isang awit po ang ating mapapakinggan kung papaano pong ang iniwang panalangin ng ating Panginoon sa ating lahat ay ang panalangin Ama namin. Ang Ama namin na punong-puno ng diwa, ang Ama namin na punong-puno ng kabuluhan, at ngayon po ito'y ating mapapakinggan sa pamamagitan po ng awit na ibibigay ng ating mahal na kapatid na bunso. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kanyang pag-awit. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito, panalangin. Isang pakikipag-ugnayan po sa ating Panginoon. Amen po ba? Na kung saan nga po ang bawat kahilingan natin, dito natin pinadadaan. Amen po ba? Napakabuti po ng Diyos sapagkat hindi po siya bingi. Amen po ba? Ang lahat po ay naririnig niya, kaya lang nililirip po niya ang ating mga kalooban. Kung ito po ba ay may katotohanan at mayroong katapatan. Amen po ba? Kaya, yun po marahil ang marapat nating gawin na kapag tayo ay nananalangin, kailangan maging tapat ang ating mga puso. Gayon din naman, pakalinisan natin ganap ang ating mga diwa nang sa gayon, kung meron siyang idadatal na mga salita, may mga pasubali, ay tuwirang maririnig po natin. Amen po ba? Kaya po pakinggan po ninyo ang panalangin itinuro po sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa kami ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad
namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Di po ba napakagandang panalangin? Ano po? Nakapaloob na po lahat doon. Amen po ba? Kompletos ricados po ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, wala naman pong hindi siya ibibigay sa atin kung kagaya ng sinabit ko kanina, maging matapat tayo. Amen po ba? Ito po kasi ay mga naranasan ko na kaya ko po ito nasasambit sa inyo. Ano po? Kung paano nga pong sa bawat kaganapan ng aking buhay, hindi ko na po sasakupin ng ibang ano po. Paano nga pong, kunyari po ay, isa po kasing naging kaganapan yung, nagkasakit po yung anak ko na medyo grabe po talaga. Ano po, yung umihi siya ng talaga pong dugo. Ang inihi po niya, ano po, malaki ang tiyan, manas. Una po kasi nilagnat po siya, na akala ko po ay lagnat, simpleng lagnat lamang, subalit apektado na po pala kanyang bato. Kaya, excuse me po, yung po, talaga pong umihi po siya ng dugo at lumaki po yung tiyan niya, pati po yung kanyang balls po. Napakalalaki po talagang kung sa bilang pagkatao talagang matatakot ka. Ano po? Subalit sa pamamagitan ng pagdulog, mataimtim na pagdulog, pagpapakumbaba, amin ang lahat ng mga kasalanan at pagkukulang, tuwirang pananalig at pananampalataya ang aking ibinigay, nakamit ko po ang kagalingan ng aking ganap. Ganun po, kadakila ang Diyos. Ano po? Napakabuti po niya at napakabiit po niya. Kaya wala po siyang hindi ibibigay kung ito po ay marapat nating makamtan. Kaya po ang habilin lamang, maging matapat tayo at maging makatotohanan sa ating pagdulog. Siyempre po, ang kalakip nito ay 100% pananalig at pananampalataya. Tuwirang makakamit natin ang ating ninanasa sa pamagitan ng panalangin na tuwirang ibinibigay natin sa Kanya. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Isang napakagandang awitin po na kung magbubukas diwa lamang sa bawat isa, tunay nga pong lalalim ang ating paniniwala at pagtitiwala na kapag tayo po ay nanalangin, alam natin na ang Diyos tayo ay diringgin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi po dun sa isang parte ng Ama namin, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Kapag tayo po ay nanalangin sa ating Panginoon o sa ating Ama, huwag mo munang isipin yung sa bukas, sa susunod o sa susunod na panahon pa. Ang hilingin natin sa Ama, siya na ang bahala sa araw na ito. At kapag tayo'y nagtiwala sa Kanya, di mo namamalayan ang buong maghapon mo nasasadsad, nahuhulagpusan at napagtatagumpayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang turo po ng banal na Espiritu sa katauhan po ng mahal na Apo Conching sa dakong ito, kapag ikaw ay lumuhod at nanalangin, pagkatapos mong manalangin, angkinin mo na, tanggapin mo na, panaligan mo na ang iyong panalangin ay dininig ng ating Ama. Amen po ba? Sapagkat minsan po tayo nanalangin, hiniling mo, Panginoon, pagalingin mo po ang ganito ko. Pagkatapos mo pong manalangin, nasa isip mo, gagaling kaya ako? Nandito pa yung sakit ko. Ba't ganito yung nararamdaman ko? Ang sabi po, ang nananalangin na paalon-alon sa dagat, hambing ang kanyang pananampalataya, walang patutunguhan siya. Kaya po, kapag tayo ay nanalangin, matibay ang ating paninindigan, tapat ang ating kalooban na ang ating panalangin at panambitan ay ibibigay ng Diyos na makapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at sa dako pong ito, mapalad ang bawat isa.
na ang ating pong panalangin ay binibigay ng Diyos ang kaparaanan upang makamtan po natin ang katugunan. Yaon po ay sa pamamagitan po ng kanyang banal na espiritu sa katauhan po ng minamahal na Apo Conching. Kaya sa inyo pong lahat na mga naririto, kung ano man po yung panalangin na gusto nyo pong hilingin sa ating Ama, maging tapat po ang inyong puso. Sa pagluwal po ng banal na espiritu sa katauhan po ng mahal na Apo Conching, siya po ang gagamiting kaparaanan upang ang ating pong mga panalangin ay magkaroon ng katugunan sa pamamagitan po ng mga salitang banal na sa atin ay kanyang ibibigay. At ngayon po, isang tagasunod po ang mapapakinggan nating magbabahagi sa harapan kung papaano pong ang kanyang mga panalangin ay binigyang katuparan at katugunan ng Diyos na buhay. Mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa mahal na kapatid kong si Gloria Relente. Magandang umaga po sa hapong ito. Hindi ko po akalain matawagan po ako dito. Diyos ko, napakasurpresa po talaga ng Ama. Ang ibabahagi ko po ay ang panalangin nga po. Ako po maglilimang taon na pong tumungo dito sa banal na dambana. Halos labas-pasok po ako ng ospital. Dahil sa karamdaman ko pong high blood, 220/120, 210/110 po noon. Sa single parent po ako, wala po talaga akong pera. Bali, iniwan po ako ng asawa ko nga dahil sa problema, kaya tumataas po yung BP ko. Sa tagal ko na nga po dito, hindi po ako hindi ko na inumin yung gamot ko dahil sabi po ng doktor, buong buhay mo nang inumin ang gamot mo, sabi po. Ngayon nga po, hindi ko pumano kasi pag 2 araw lang po hindi inom ng gamot, para pong binibiyak ang dibdib ko. Tapos po, sabi po ng anak ko si Arlene, kung nananalig ka, sabi niya, bakit mo pa ginagawang umiinom ng gamot? Sabi ko, Diyos ko, paano kung gagawin ito? Kasi natatakot nga po akong hindi uminom, baka ma-hospital ako. Siguro po, hindi pa po talaga ako ganap na nananalig sa kanya. Pero last year po, March, ganito po siguro yon, nagmahal na araw. Nalangin po ako na nakaano po ko dito, siya po, nagpapainom po ng tubig. Sabi ko, Ama, sabi ko, siguro po, ngayon na po yung pagkakataon na hindi na po ako lalagok ng gamot. Kayo na pong bahala sa akin. Sinusuko ko po lahat ang mga kasalanan ko, idunudulog ko po lahat ang mga sakit ko po sa inyo, sabi ko. Tapos palapit na po ako kay Apo, inihiling ko nga po sa akin sa Ama na, Ama, sabi ko, sana po sa paglagok ko ng tubig na to, sana i-ano nyo na po yung sakit ko, pag-ihi ko, itagay na po lahat. Sabi ko pong gano'n. Mula po noon hanggang ngayon, isang gamot, di na po ako lumagok. Di po ba buhay ang Diyos? Kaya po, ganun po ako nagtitiwala sa Ama. Diyos ko, salamat po ako. Ama, ako'y napupurit, nagpapasalamat po sa inyo. Ganito man po ang buhay ko, isang mahirap, walang asawa, pero po ako nangarap sa buhay ko. Na ang anak ko nga po, pinagtapos ko, sabi ko, pag nagtapos nga po yung anak ko, giginawa na yung buhay ko, sabi ko. Mataas po yung pangarap ko sa kanya dahil alam kong may kakayahan siya sa pag-aaral. Arlene, sabi ko, kahit mga tulong ako, makipaglaba, pagtapusin kita, sabi ko, dahil nga po, single parent nga po ako. Yun nga po, hanggang sa natapos, yung plano po pala ng Ama, hindi po plano ng tao.
Pagka-graduate po, binigyan siyang karamdaman, yun nga po, nagkasakit. Ako po, nandito na ako noon. Pag po sabi nga niya, pray mo ko Inda, makikipag-exam ako sa ganyan-ganyan. Bakit po yung panalangin ko parang wala lang? Sana mapasa na lang, ganun po. Wala sa puso, nasa nguso lang po. Hindi po siya talaga pumasa. Kaya sabi niya, Inda, hindi ko matanggap ito, ganyan-ganyan. Sabi niya, feeling ko ang bobo ko. Arlene, alam ko, nasa Panginoon ka, Christian ka. Sabi ko, bakit ako? Sabi ko, dama ko, bakit ka hindi ka pinasa ng Ama? Dahil alam ko, may nakalaan para sa'yo, kaya po pala, may mission sa Ama. Inakay ko nga po siya dito noon, born again nga po siya noon. Sabi niya, may rebulto rin daw, wag mo akong isama. Sabi ko, bakit rebulto ba yung sinisimba mo? Sabi ko pong ganon. Yun nga po, yung pagdating niya dito, nagtanong siya sa kaisipan niya, sabi nga niya, tapos sinagot po kagad ng banal na espiritu ang katanungan, nagulat po siya. Kaya po yun. Salamat po na yung pong anak ko nakakay dito, nahirang po ng isang alagad. Ako po yung nagagalak, sobra po, hindi ko po maipaliwanag ang nakakamtang ko po ngayon sa buhay ko. Bagaman po, maraming pagdalisay. Pero pinapagalak po ako ng Ama. Salamat po sa Ama. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal kapatid. Ayaw nyo nga pong mag-share, subalit salamat po sa ating Ama nang kayo po'y pinatindig niya na ihayag nyo po at na ipahayag kung papaano pong ang Diyos ay kumilos sa buhay nyo sa pamamagitan po ng panalangin na dinulog nyo sa Kanya. Ang sabi po ng anak nyo, kayo daw po pala ang may kasalanan kung ba't di siya pumasa. Hindi po, biro lang po. Subalit, bagamat po ang inyong, yun po sinasabi ko, minsan po mayroon po tayong mga panalangin na hindi po ibinibigay ng Diyos sapagkat mayroon po siya ano pa sa buhay ng bawat isa. Yung po natin. Yun po, mayroon po siyang plano sa bawat isa. Tulad nga po ng sinabi ko, ayan na, ibibigay na niya. Minsan maghihintay ka pa. Minsan naman talagang hindi niya ibibigay. Subalit, kapag nagtiwala ka sa kanyang kapangyarihan, sigurado po, yung panalangin mo na yon, may maganda siyang ilalapat at ibibigay para sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tulad po halimbawa, humihingi ka sa nanay mo ng cellphone. Ibibigay na ng nanay mo yung cellphone. Subalit nang gusto na niyang bilhin yung cellphone, biglang nasira yung kaisa-isa mong sapatos. Ang nanay mo po ano yung ibibigay? Yung cellphone na luho mo lang o yung sapatos na mas kailangan mo? Ang sapatos. Ganun po ang ating Ama. Kung ano po yung sa tingin niya na mas kailangan natin at mas makabubuti sa atin, yun po ang sa Kanya sa atin ay iyahain. Amen po ba? Ngayon po, upang malubos na po ang kanilang kagalakan, tingnan niyo po kung magkamukha sila. Tatawagin ko na po ang anak niya, mahal na kapatid na Arlene Relente. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang kay buti po ng ating Ama sapagkat sa dako pong ito, tinuturo kung paano po ba yung tamang panalangin. Amen po ba? Na kung sa dati mong buhay, basta ka na lang mananalangin, kung ano maisip mo, yun ang sasambitin mo. Subalit, dito ko po natutunan na sa panalangin, kailangan taos sa puso. Buhay po ba ang Diyos? Isa pong bahagi sa aking kaisipan habang nakaupo po ako doon, hambing daw po sa cellphone po. Halimbawa po, nag-text po ako. Kung may load ako, magsasend po yung text message dun po sa pagsesendan ko. Subalit may cellphone man ako, nag-type man ako ng text message, subalit kung walang load, hindi po yun marireceive. Amen po ba? Hambing daw po sa tao na ang panalangin po natin ay hambing sa isang text message na
isasend po natin sa ating Panginoon. Ano po ba yung load natin? Ang katapatan at katotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Na kung papaano, kung taglay mo ang katapatan at katotohanan, marireceive yun ng ating Panginoon. Subalit, ang kasagutan pa rin po ay nasa sa Kanya. Nasa sa Kanya po ang reply kung ano po ang marapat nating tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Bilang isang binahaginan po sa dakong ito, bilang isang lingkod, ang panalangin po ay hindi lamang sa paghiling. Amen po ba? Na bilang tao noon, kapag narinig mo ang salitang panalangin, ang pumapasok na agad sa aking kaisipan ay kahilingan. Subalit ngayon po, kapag ikaw ay nanalangin, isang pakikipag-ugnayan, isang pakikipag-usap sa ating Panginoon at pakikipagniig. Amen po ba? Sapagkat ang wika nga po niya, anak, hindi ka man humiling, batid kong kung anong marapat para sa iyo. Kaya't hindi mo man sambitin, kaya niyang ipagkaloob kung anong nararapat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po ang panalangin ay hindi paghiling lang, kundi sa iyong panalangin kung bakit nga po ba pinahintulutan ng pagdalisay upang sa gayon dumalas ang iyong panalangin, ang iyong pakikipagniig. Sapagkat bilang tao po tayo, kung wala tayong pagdalisay o pagsubok kung masaya tayo, hindi po ganun kalimit ang pagdarasal. Amen po ba? Aminin po natin at hindi ganun po tayo bilang pagkatao. Subalit, kung kailan po tayo may pagdalisay, madalas po tayo nakaluhod upang manikluhod sa ating Panginoon. Subalit po, bilang mga nakadama, ano nga po ba ang nilalaman ngayon ng panalangin? Bilang isang lingkod po ako po. Una po, pasasalamat, at ang lagi ko na lamang pong hinihiling sa ating Panginoon, Ama, gamitin mo po ako. Kung anong kalooban mo, siyang matupad ko. Kung anong kalooban mo, siyang maganap. Sapagkat nababatid ko at nalilirip ko po na ang nasa ng Ama para sa ating lahat ay sadyang mabuti. Mas mabuti sa nasa natin bilang pagkatao. Kung minsan, gusto ko ito, subalit, gusto ito ng Ama. Yun ang tanggapin mo kung anong gusto niya para sa iyo. Kaya ang marapat po, ang sabi nga po niya sa akin, anak, sundin mo lang ako, ibibigay kong marapat sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, ngayon po, kung ano man po ang pinatutupad ng ating Panginoon sa aking buhay, kagaya po ng kaganapan nung nakaraang nag-mission po sa San Simon, dun po sa pabahay po ng aking inda, nung pagdatal po namin sa dakong yaon, wala pong tao. Bilang pagkatao na lumbay po ako. Sabi ko, Ama, paano magaganap ang misyon na ito? Kung mas marami pa kaming tumungo doon bilang mga lingkod at ang daratnan po namin walang tao. Panalangin po, ibinalik po sa aking kaisipan na kung papaano nung benendisyonan po kami, ang winika nga po ng Banal na Espiritu, babalik po sa dakong yaon upang apuhapin ang mga anak niya. Kung papaano nagtiwala po ako na yun ay takda niya, kung sa unay wala mang tao, subalit kalooban po niya yaon, anak, ipatag mo ang kalooban mo. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po pala kung papaano, ang sabi po niya sa aking kaisipan, tawagin mo man ang lahat, na hali kayo, may manggagamot doon. Subalit, bilang tao mananawagan ka. Subalit kapag ang Diyos ang nanawagan sa puso ni Numan, hindi mo man siya tawagin, siya'y tutungo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po ako, nanahimik lang po ako sa isang lugar, dumulog po ako, Ama, kung anong kalooban mo, sapagkat nasahin ko man, kung hindi po siya kikilos, walang magaganap. Kaya po, lumipas po ang oras, napuno po ang lugar. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, ano po ang mensahe? Nasahin man ng tao, gaano man hilingin ng tao, kung di kalooban ng Diyos, walang magaganap. Subalit, tumalima ka, tumupad ka sa kanyang kalooban, hindi mo man hilingin, patutupad niya. Yun lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Iba't ibang katauhan po ang pinagindapat ng Ama na tumindig sa harapan upang patunayan po sa inyong lahat na sa pamamagitan po ng panalangin may katapatan,
kababaan at paniniwalang matibay, ang Diyos po ay kikilos at gagalaw at atin pong masisilayan ang kanyang katugunan. Amen po ba? At sa dako pong ito, isa pong maliwanag na aral ang iniiwan sa tuwina ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Ang tao po kapag nananalangin, wag lang po yung sarili niya ang ipanalangin. Dapat po ang tao kapag nananalangin, ipanalangin ang lahat ng kapwa niya. Sa gayon, makaligtaan man niyang ipanalangin ang sarili niya, ang Diyos na nakarinig ng panambitan niya para sa kapwa niya, siya naman din ang magbibigay pagpapala sa kanya. Mga kapatid, inuulit ko po, ang panalangin ay pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos at ng Diyos sa tao. Sa oras po na ito, tigibin niyo po ng pananalig ang ating mga puso. Makipag-ugnayan po tayo sa Diyos sa pamamagitan po ng kanyang banal na Espiritu at doon po'y mararamdaman nyo, mahal niya tayong totoo. Magsitayo po ang lahat, maghawak-hawak ng kamay at sama-sama po nating awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon.